posible po na nangyayari na at ginagawa na ng mga sangkot sa katiwalian sa ating pamahalaan, politiko man or private sector na mga kontraktor na kanya-kanya silang tago na ng kayamanan. Dahil nabulgar na po ang karamihan ghost project. Walang project pero bayad sila. Walang project pero kinuha nila ang kabuang bayad na daan-daang milyon hanggang bilyong piso ang lumalabas sa expose po ng ating Pangulong Marcos. At dahil dyan, tinatawagan natin ang pansin ang Anti-Money Laundering Council. Okay? Ang AMLA, ipatupad nyo ang batas, i-monitor nyo ang volume ng pera ng mga kontraktor at politiko na posibleng ang kanilang kayamanan at mga perang yan dito at sa abroad ay galing sa ghost project. Hindi lang sa flood control program kung hindi sa maraming mga proyekto na merong ghost project. Kung merong multong project sa flood control ay sa ibang mga project meron din na ang kasapakat dyan ay kontraktor at politiko. Kaya kayong mga taga-AMLA, Anti-Money Laundering Council, hindi po pangkaraniwang tao ang complainant dito kung hindi mamamayang Pilipino sa pangunguna mismo ni Pangulong Marcos. Kasi si Pangulong Marcos ang nag-expose ng korupsyon. Siya ang umamin na mayroong korupsyon sa kanyang mga project sa nakaraang 3 taon. Ngayong ini-expose na ni Ping Lacson na aabot ng 1.9 trillion pesos in 15 years. Ibig sabihin mula nung Aquino, Duterte at ngayong Marcos administration, ganong kalaki na ang posibleng nawawalang pera sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Galing yan sa buwis at pinaghirapan ng mga Pilipino o yan ay inutang ng bansang Pilipinas sa labas ng bansa tapos tayong collateral ninakaw nila. Kaya alam nilang putok na itong balitang ito, guilty ang mga yan, alam nila yung kailang ginawa. Kaya ang gagawin ng mga yan, itago ang kanilang mga asset, lalo na ang volume ng cash ng pera nila. Hindi yan dito tatago sa Pilipinas dahil makakabukuhan. Sigurado sa abroad, kaya yung anti-money laundering makipag-ugnayan na sa iba't ibang mga counterpart nila. Kaya nga merong anti-money laundering sa buong mundo. Yung maduduming pera, volume ng maraming pera na posibleng illegal ang pinanggalingan, illegal kung saan kinuha, yan ang hinahabol ng Anti-Money Laundering Council para po sa inyong kaalaman. Mabagal lang sila, halos walang ginagawa, wala tayong naririnig. Hindi ito fake news. Ang Pangulo ang nakakakita, nakakasaksi. On the ground, pinupuntahan niya yung kanya nilagyan ng pondo, pagdating doon, wala namang project. So malinaw na ang Pangulo ay niloko ng mga kontraktor. At pag niloko mo ang Pangulo, mamamayang Pilipino ang kasama ron dahil pera ng mamamayang Pilipino ang ginamit diyan ay pinambayad ng gobyerno under President Marcos sa ilalim ng kanyang 3 taong administrasyon. Ay yung mga nakarang administrasyon, wala hong ginawang ganyan. Sige lang ang bayad nila, sige ang bayad. Baka kasapakat pa nga sila, baka may komisyon. Nakita naman niyo yung expose ni Ping Lacson, ultimong COA, Commission on Audit, mayroon ding porsyentong komisyon. Nangomisyon din daw sila, sabi ni Ping Lacson. So, engineer ng Public Works and Highway, nag-insertion na politiko, both Congress and Senate, mga local official na posibleng kasapakat din. Yan po ang kumita at mga kontraktor. Kung 40% na lang ang napupunta sa project, malaking kalahati, 60% ang ninanakaw nila. Yun ho ay doon sa minakitang project kahit papaano. Pero yung totally, walang project pero bayad, 100% ninakaw yun. 100% nawala yung pera. Yung 40% natira pa dahil nakonsensya pa siguro, sinimulan yung project, tinago na yung pera, nakatiwangwang. Yun yung natirang 40%. Pero yung totally, walang project, walang ginawa, pero 100% bayad. Sabi natin, di ba trabaho ng COA? Alamin muna bakit nagbabayad, bakit pumapayag ang COA ang bayaran niya kung wala namang project. Ay paano nga nagiging bulag at bingi din ang COA? Kasi sabi ni Ping Lacson, parte ng komisyon. Nangungumisyon din. 0.5 to 1% daw po. Magkano ang 1% ng 1 billion? Magkano ang 1% ng 20 billion? Ganyan ang napupunta raw sa COA. Paano tayo
Sino pa magbabantay ng pera natin kung pati yung nagbabantay ay nangungumisyon? Wow! Ganyan ang kagarapal, ganyan ang katalamak ang nakawan sa Pilipinas. Nakakalungkot dahil napakaraming buhay ang nawala kapag may flooding, habagat, LPA, typhoon. Nakikita natin, wash out ang mga bahay, dala-dala ng baha. Mga ari-arian, buhay natatabunan ng buhay, nalilibing ng buhay ang mga inosenteng mamamayan dahil sa baha, flooding at kung sa landslide at iba pa. Eh kasi nga yung tubig hindi dumadaan sa ilog, dumadaan sa residential, commercial kasi walang ilog, barado yung ilog. Yung flood control project hindi ginawa kahit nabayaran na. Ganon kasama, ganon pong kagarapal sila. So, sa tingin ko nga po, kanya-kanyang tago na ngayon ng kayamanan ng mga nangurakot. Kung paano hahabulin niyang gobyerno is another story. Pero, dapat kasing kasuhan na at hulihin. Kahit under investigation pa, hulihin ang mga taong yan. Katulad sa Amerika, Canada, sa Europe at malalaking mga bansa. Ang mga under investigation, hinuhuli, kinukulong na. Ang asset, hinuhold na. Yan ang dapat gawin ng Philippine government. I-hold kaagad ang mga asset ng mga kontraktor na involved dito at mga politiko. Yun ang magiging ebidensya laban sa kanila. Saan galing ang pera nila? Bakit sila napakaraming milyon? Kung kontraktor, kasi nga ninanakaw nila, walang project. Sagad-sagad na po sa buto. Sagad-sagad na po sa sobrang kasamaan ang pang-aabuso sa Pilipino. Kaya pala ang Pilipinas, napakayaman sana, napakaunlad sana, pero dahil hindi natin naramdaman, dahil ganyang kagarapal. Ngayon lang natin nalaman under President Marcos. Bakit yung mga nakaraang presidente walang sinasabing ganyan? Mayroon pa nga presidente niyan, ang dating napakatapang. Wala naman palang pinakulong. Grab in corruption. Mayroong isang pinakulong, yung pala hinaras lang, acquittal without evidence, walang ebidensya. Kaya na-dismiss. So, nasan yun? Sayang. Naniwala tayo, matapang, yung pala, wala naman. Oh? Kasi ang sinasabi ngayon, 15 years na more or less. Malamang hindi lang 15 years yan. Kailan pa ba nagkaroon ng flood control program? Bata-bata pa tayo, meron ng ganyan eh. So maaaring mula pa noon may nakawa na. Ngayon, ulitin ko, dahil ang Pangulo ang nag-expose nito, ang Pangulo ang nagsabi nito, hindi yan fake news kasi nakikita niya, yan ang maganda-gandang balita sa atin. Kasi kung pinagtakpan ni Pangulong Marcos, lalo tayong kawawa. Pero dahil kanyang inamin at kanyang in-expose na, tagagalit na siya, tulungan natin itong galit na ito ng Pangulo. Panawagan natin sa Pangulong gamitin niya ang kamay na bakal, gamitin niya ang lahat ng pwersa na ayon sa batas para mahuli at ipakulong ang lahat ng nagnakaw, nagsamantala sa dugot pawis na pinaghirapan ng mga Pilipino at silang magbabayad sa mga inutang na nawalang pera at mawawalang pera sa Pilipinas.